Eto, last na to. Ito si Trillanes. Putang inan to. Basta ano, ewan ko si ano na naman ang tinatarget niya, si Bongo. Kung ano-ano na naman sinasabi nito kay Bongo. Ewan ko ba? Galit na galit talaga to sa mga Duterte at lalo-lalo na dun sa mga kalyado. Paborito na ito ngayon si Senator Bongo. Hindi ko alam kung bakit eh. Butang na inggit ka ba? Kasi yung mama nag-number 1. Puta, hindi magna-number 1 yang ano na yan, si Senator Bongo, yang mama na yan, hindi magna-number 1 yan kung katulad mo yan tanga. Na puta, ikaw nga, kaduda-duda kung bakit ka nanalo eh. Tignan mo nga, sa ano na nga lang, sa pagka-mayor nga lang, di ka nanalo. Oh. At saka kasi si Senator Bongo, alam naman natin yung mga banateros, mga pare. Kaliwat kanan niya, nandyan yan. Kung saan may sakuna, nandun yan. Kung saan kailangan ng tulong, nandun yan. Sa sunog, sa baha, saan pa ba? Diyan sa may, sa Cebu, andyan din yan. Malamang sa Davao, nandyan na yan. At basta kung saan may kailangan ng tulong, nandun yan. Parang hindi nga nagpapahinga yan. Ang weirdo nga eh. Ano ba to si Senator Bongo? Marami ba tong clone? Kasi ang bilis eh. Nandito lang sa hearing. Pagka nandun na sa Davao. Andun na sa Cebu. Diba? Andyan na sa Cavite. Ang bilis eh. Kung paano mo nagagawa yun? Di ka ba napapagod? Nakakapagod yung biyahe Meron naman silang mga masasabi natin na hagad. Oo, meron silang ganyan. Pero yung pabalik-balik ka sa ganun, hindi biro yun. Hindi biro yun. Kumbaga, sa isang senador, bihira o hindi tayo nakakakita ng ganyan. Diba? Tapos itong si Trillanes, binabatikos to si Senator Bongo. Bakit? Kaya mo ba yung ginagawa niya? Kaya sundalong kanin. Duda-duda pa nga kung bakit ka naging sundalo eh. Di umano. Kasi may naririnig tayong kwento dyan. Kung paano naging sundalo yan. So ito. Paano natin to yung interview niya. Ba't in-interview nyo pa kasi to? Tinabla ni dating Senator Antonio Trillanes ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, si Cayetano ng snap election. Sa panayam ng on point kay Trillanes, iginiit nito na suportado naman niya ang panawagan. Pero naniniwala... Tignan mo itsura ng tanga. Puyat na. Pagod na kakabati ko sa mga Duterte. Pagsuntok lang daw yan sa buwan. Dagdag pa ng dating senador, nang bobola na naman si Cayetano. Ito kasing snap election na panawagan ng mga ilang senador na lalo-lalo na to si Senator Cayetano. Maganda talaga kasi kailangan natin to eh. Dahil yung mga nakaupo sa atin, walang kwenta eh. Dahil nga kaalyado ni Pangulong Duterte at syempre bitter na bitter to dahil ito ang pinili ni Pangulong Duterte bilang Vice President kaysa sa kanya. Hindi naman hamak na ang layo ng karakter nitong dalawan to. Unang-una, si Senator Cayetano, lawyer. Diba? Si Senator Cayetano Christian. Sa pagiging lawyer pa lang, talo ka na, sir. Huwag ka nang masyadong epal. Masyado kang epal eh. Tayo lang to. Hindi ka na lang manahimik, gawin mo yung, gumawa ka na lang ng tama. Diba? Gumawa ka na lang ng maayos, gawin mo yung dapat. Hindi yung putang ina. Pag may narinig kang sa mga Duterte o yung mga kaalyado, pag may nagsalita, babanata mo, baliw ang puta. Baliw. Tapos ano yung sinasabi niya dito? Yung 10K bawat pamilya. Sasabihin niya yan, Trillanes. History repeats itself daw. Gaya na lang ng napakong pangako ni Cayetano na 10,000 pisong ayuda para sa bawat pamilya. Ayan, ang problema sa yung tanga ka. Masabi niyo, eto paliwanag natin kung bakit hindi yan natuloy. Alam niyo kung bakit?
Kasi yung iba diyan na ano daw, hindi daw natupad. Hindi naman ano yan eh. Hindi lang naman siya ang pwedeng, alam mo yun, hindi lang naman siya ang may hawak niyang pagbabudget na yan eh. Oh, 'di ba presidente nga yan? Oh, sino bang presidente natin ngayon? Nung tumatakbo siya noon, kaya yan. Sinasabi niya, kaya natin gawin yan. Sa dami ng pera ng Pilipinas, kaya yan. Alam naman natin, nakita natin ngayon, napatunayan natin na ang daming pera ng Pilipinas, trilyon. So maliit lang yung 10,000 kada pamilya. So maliit yan, kayang-kaya natin yan, kayang-kaya ng gobyerno magbigay. So malaking tulong yun. Ngayon, bakit hindi natuloy? Dahil ba hindi niya pinush? Hindi. Tinuloy niya ni Senator Cayetano, pinush niya yan. Pero ang presidente pa rin ang magdidesisyon kung tutuloy yan dahil siya ang pipirma. Siya ang huling pipirma dyan sa batas na yan. Dahil nga sinunog ni Senator Cayetano si Bongbong Marcos nung pagka 2016 na tumatakbo sa pagka vice presidente, 'di ba? Sunog na sunog 'yan eh. Wala, sunog na sunog 'yan talaga. Kitang-kita natin, alam niyo 'yan lahat. Oh. Dahil doon, putya binawian niya 'to si Cayetano. Ganun lang 'yun. Oh. Putya pinahiya mo ko, eto na yung pagkakataon ko, papahiya rin kita. Kaya wag niyong isisi dito kay Cayetano kung bakit hindi natuloy yung 10,000. Kayang-kaya yun. Kayang-kaya yun. Kahit kumputin nyo. Kaya ng Pilipinas yun. Kutya, kaya nga ng kaya nga ng Pilipinas na magkaroon ng trilyon-trilyon ng isang tao eh. Diba? 48 million per maleta. 46 ba? 48, tapos yung maleta 46. So kung magbibigay ka sa bawat isang pamilya ng 10,000, basic. Oh, tapos si Trillanes sasabihin, yung pangako na pako. Ikaw, ano nagawa mo? Wala. Puro ka lang pangungupal dyan sa Senado. Hindi ka makabalik-balik kahit pagka mayor, di ka manalo. So it's just a typical Alan Cayetano statements na lang, parang yan yung 10,000 pesos na ibibigay daw niya bawat Filipino family. So lang yan, nambobola lang naman siya. Ikaw ano ka? Nangungupal. Nangungupal. Tapos hindi lang pansinin nyo. Risa Ontiveros hindi niya hindi niya binabatikos kahit nag-cite ng mga katarantaduhan dun sa Senate hearing. 'Di ba? Kung ito unanimous decision po siya na lumabas na sablay. Eto, lumabas yung mga document na nilabas si Taberna. Si Taberna, si Tonying, ang tagal na niyan sa industriya, ang tagal na niyan dito sa mainstream. So hindi niya isasakripisyo yung pangalan niya para maglabas ng fake news. Ganun lang 'yon. Bakit tahimik ka sa mga nangyayari kay Risa Ontiveros? 'Di ba? Bumaliktad yung niya. Witness niya. Tahimik ka rin. 'Di ba? So, hindi ko maintindihan sa'yo, Trillanes. Talagang halatang-halata ka na yung focus mo lang dun sa mga kaalyado ni Duterte at sa mga Duterte. Wala ka nang ibang nakikita kundi mga Duterte na lang. Baliw na baliw sa sa mga Duterte. Ayun, si Senator Bongo, wala ka sa kalingkingan ng mama. Ito. May posang politiko dito. Ayan. Kung hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin o naniniwala pa rin kayo kay Trillanes, malamang kayo na ang may problema. Bakit? Ang dami ng katarantaduang ginawa nito. 'Di ba? Sinasabi nga ni yung panahon ni Pinoy, 'di ba? Umalis to, pumunta sa China at nagbenta ng isla. Siya ang nagbenta niya. Tapos ipapalabas niya na si Duterte ang may gawa nun. Pero nung panahon ni Pinoy, nawala na yung isla na yun. Anong nangyari? Dinarag siya ni Enrile. Hindi makapalag to eh. Ha?
Nakalagay dito, si Senator Bongo ay number 1 senator. Binoto ng 26,912,697. Napakaraming natulungan lalo na sa Malasakit Center Program. Si Trillanes ba, nung naging senador, siya may nagawa ba? Ang nagawa niya, ayan, mugshot. Tapos ito hinuli dahil sa nagkuditayan diyan sa kala mo siya yung pabida-bida. Tapos pagdating dito sa may gilid, tumakbo ng mayor sa Caloocan. Anong nangyari? Putsang ina. Halo. Ewan ko nga yung mga bumoto dito, mga tanga rin siguro. Ayun na, may bumoto pa na 200,000, no? Wala, tanga to si Trillanes. Ano may pagmamalaki nito? May nagawa ba to sa Senate? Wala naman nagawa to eh. Ang nagawa nito, mag-ingay. Wag mo kang tanga at saka mag-walk out. Ayan ang pinaka-paborito niya, mag-walk out. Pag nadadali na siya, nagmumukha na siyang tanga, ayan, nag-walk out na. Tapos yung meron pa siyang hearing diyan nung tinatanong niya si Pulong na pwede bang tanggalin mo yung damit mo at makita namin yung tattoo mo sa likod? Uy. Sabi ni Pulong, hindi po pwede, sir. It's my right to... Sabi niya, bakit? Ba't tinatago mo? Tapos sinita siya ni Gordon. Gordon ba yun? Oo. Hindi po pwede. Kung ano yung sabihin niya, kasi rights niya naman yun eh. So, hindi mo pwedeng ipilit yan. O, pahiya na naman si Gago. Mr. Trillanes, manahimik ka na kasi kahit anong panira mo kay Senator Bongo, hindi mo yan. Hindi mo masisira yung mama na yan kasi unang-una, kung tutuusin, kailan lang ba naging senador yan? O, sabihin na nating 2016 naging senador. Hindi. 2022. Tama ba? 19 ba yan? 19 ba yan, Senator Bongo? Oo, 19 yata, 19. 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5. Oo nga, oo. 19 kasi nung 25, etong election, nakaraang election, tumakbo siya at dito siya nag-number 1. So kung si Senator Bongo, dun sa panahon na yon, sa 6 years na yon, sablay siya. Sa tingin mo magna-number 1 yan? Diba? Ikaw ba, naranasan mo na ba mag-number 1 sa Senate? Hindi eh. Kasi wala kang kwenta. Yun lang naman. Kaya ikaw, Trillanes, manahimik ka na kasi wala ka naman silbi. Wala ka naman silbi sa bayan. Papansin ka lang, tignan nyo, tatakbo yan sa 2028, tatakbo yan. Pustahan. Tatakbo yan sa 2028. Alam mo yan. Alam na natin yan. Kaya ngayon pa lang, nag-iingay-ingay na yan. Ingay na lang ingay para lagi siyang nasa media. Yung mukha niya nakikita. Good or bad publicity is still publicity. So pag lagi ka nakikita, magiging familiar ka. Si Trillanes, oh. Boto na nga natin to, nakakaawa. So, wag Trillanes, manahimik ka na lang at gumawa ka ng tama. Bakit hindi mo tulungan? Siguro naman may pera ka. Bakit hindi ka tumulong dun sa Cebu? Dinaig ka pa namin eh. Kasi ang Banateros nagbigay ng tulong. Hindi naman sa pagyayabang hindi naman tayo nagyayabang. Kumbaga, kami nga simpleng tao na wala namang pera din. Kahit pa paano, nagbibigay kami ng tulong. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagbibigay ka ng perwisyo sa mga Pilipino. Hindi ka naman magtatagumpay kay Senator Bongo tsaka kay Cayetano. Puto, mahina kang nilalang. Chismoso ka lang eh. Si Boy Caso to eh. Tangina, pag konting kibot kaso.